What's up, madlang netizen? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Saan ka man panig ng sulok ng daigdig ngayon? Mabuhay ka hanggat gusto mo, but God first. May video tayong panonoorin. Video to ni Mr. Good Vibes. Ayos yung ano niya, no? Cool lang siya, no? So kung ayaw niyong makinig o manood ng ganitong may nagsasalita, ilalagay ko yung link niya sa baba at pakipuntahan na lang, paki-like and share at paki-subscribe na rin. At kung ikaw naman ay bago dito sa ating channel at sana makapag-subscribe ka at paki-hit na rin yung notification bell para whenever nagagawa tayo ng ganitong reaction video, ma-notify ka at paki-like na rin para i-share pa ito ni YouTube sa mga ibang tao at hanggang sa makarating din sa mga kaibigan mo, kaibigan natin at pati sa pamilya, no? Kasi balita to, kumbaga sa eto hindi tayo yung nagbabalita, no? Tayo ay nagre-react lang sa balita. So, yun lang po at maraming salamat sa pag-like and share nyo at sana pa i-subscribe talaga at ito po, umpisahan na natin, no? Sa kainitan ng palitan ng putukan sa pagitan ng Iran at Israel, isang malinaw ngunit masaklap na katotohanan ang sumalubong sa pamunuan ng Iran sa kabila ng pagpapadala nila ng daan-daang drones at missiles papasok ng Israel nitong nakaraang linggo. At ito ay ang kahinaan nila pagdating sa air defense na nabigyang diin pa sa tagumpay ng pagsira ng Israel sa kanilang pinagmamalaking Ayan, no? S-300. Alam ko galing Russian yan no? So, marami rin kasing palpak na gamit ang Russian na nakikita natin sa ginagamit nila panlaban sa Ukraine, no? So, yan siguro mga matagal nang nabili yan. Hindi pa nag-uumpisa yung digmaan dun sa Russia at Ukraine. Kasi kung nakita nila may mga palpak na yung mga gamit, bakit mo pa bibilin, di ba? Ang mamahal niyang mga yan. So, ayan, magkakaalyado sila Siyempre, saan ba sila magbibili sa mga kaalyado nila? Ayan nga ang nangyari, Medyo parang maganda lang tignan at talagang nakakasindak. Pero, parang China, Low quality. S-300 defense system na inaasahang magsasalba sana sa kanila sa mga paparating na aerial attack mula sa Israel. Dahil dito, pumatok ang Iran sa pintuan ng Russia at minadali ang pag-order ng 25 Sukhoi fighter jets at karagdagang makabagong gagamitan. Kasabay din ang pahayag ng isa nilang makapalpak din yun, Kasi made in Russia din opisyal na muli nilang i-activate ang kanilang nuclear program sa susunod na linggo. Ang tanong, nagising nga kaya ng Israel ang isang natutulog na higante sa ginawa nitong pag-expose sa military capability ng Iran? Kaya ngayon, gigil itong mag-upgrade ng gamit panggera at handang isulong muli. Gera, higante. Kahit naman ng Gulf War, di na mahigante itong Iran Pinupulbos nga ng Iraq dati yan No? Puro lang di salita yan, parang mga Chekwa yan. Ang nuclear program o dahil sa nangyari ay huhupa na ang tensyon sa pagitan ng dalawang panig, lalo na ngayong natikman ng Iran ang kapasidad ng Israel sa... Oo, malakas ang Israel, Talagang lumakas sila todo-todo at talaga nagpalakas sila. Kasi sila yung sa Middle East, ang mga nakapalibot sa kanilang bansa, may gusto silang sakupin talaga. Kaya yan ang pinakamagandang ginawa nila. At sa kanila nga yung dome, Yung dome na, hindi literal na dome na parang voltage pa yung nagsasarang gano'n kundi pag kami parating sa kanilang mga missile, talagang sa area pa lang, tinatarget na nila, at talagang consistent, Walang bumabagsak na missile galing sa labas, papunta sa bansa nila. Kaya maganda rin pong mga gamit ng Israel na to, mga high-tech na rin at mga malalakas na rin. At saka sila kasi, siguro mga pang-6, pang-7 sa pinakamalalakas na bansa na may weapon na panglaban talaga na pangmalakasan. Aktual na laban. Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Yeah! I-subscribe sa channel niya at like and share na din. Matatanda ang nag-umpisa ang direktang kumprontasyon ng dalawang bansa nang sinisisi ng Iran sa Israel ang aerial attack sa gusali ng consular section ng Iranian Embassy sa Damascus, Syria.
na ikinasawi ng commander ng Iranian Al-Quds Force sa Syria at Lebanon na si General Mohammad Reza Zahedi, kasama ang isa pang hindi pinangalanang general at 5 matataas na Iranian officials ng IRGC o Iran. Gagalit nga yun. Dami palang mga matataas sa official nila yung nalagas no? Na magagamit pa rin sana nila yan pandigma dito sa Israel. Islamic Revolutionary Guard Corps. Ito ang pinakaseryosong pag-atake laban sa kanila simula nung Sabi kala mo mga lang, bulalakaw lang sa langit Pero bawat isa niyan, mga kanetiset, no? Talagang ilan tao papatayin yan. Grabe, nakakatakot yung ganyan, no? Lalo na pagkagabi. Wala, matutuliro ka dyan, matataranta ka dyan kung saan ka pupunta. Lalo sa atin, walang underground. Ako. lang ang sikat at respetado nilang general na si General Qasem Soleimani sa utos ni Donald Trump noong 2020. Kaya lubos itong dinibdib ng Iran. At pagsapit noong April 13 sa unang pagkakataon ay direktang umatake ang Iran sa Israel sa pagpapadala ng tinatayang 170 drones, 120 ballistic missiles at 30 cruise missiles papasok ng Israel na ayon sa report ay 99% ang napabagsak sa tulong ng US, UK, France at Jordan. Ngunit habang nag-aabang ang mundo sa malaking resback na gagawin ng Israel, kumalat lamang ang balita mula sa Iranian military na 3 maliliit na Israeli drones ang sinabing napabagsak nila gamit ang kanilang pambatong S-300 air defense system na binili mula sa Russia. Sa katunayan, 2 araw bago ang pag-atake ng Israel, ibinida pa ng media affiliate ng Iran ang kakayahan at kahandaan ng kanilang panig upang kumprontahin ng mga Israeli fighter jets at precision missiles sa pamamagitan ng pagpalabas ng mga litrato ng pinagmamalaki nilang S-300 defense system sa mga pahayagan. Ngunit lingid sa kaalaman ng publiko sa Iran, bandang 4 AM noong April 19 sa Isfahan Province, 3 malalakas na pagsabog ang yumanig sa 8 Shikari Air Base sa pusod ng Iran at sumira sa engagement radar na mahalagang parte upang maging fully operational ang S-300 radar system. At bagamat hindi naging malinaw agad, ay na-realize naman ng mga opisyal ng Iranian military kinalaunan na tinamaan sila ng isang airstrike mula sa kalabang bansa. Hindi nila ito binanggit sa publiko at sinabing ang mga malalakas na pagsabog ay dulot lamang ng 3 drones na napabagsak nila gamit ang naturang. Grabe, no? Niloloko nila yung sarili nila para maging malakas sa paningin ng ibang tao. Binabalita pa nila talaga yan. No? Ang S-300 system. Pero kinumpirma ng Israel na gamit ang makabagong stealth fighter jet na nagpakawala ng Sparrow. Ayan, Sparrow. Saka magaganda gamit yan, Israel. Meron din tayong binili ngayon, di ba? Yung warship nga na at dito sa atin sa Cavite, banda daw, meron tayong warehouse doon na panggawa ng mga warship. No? Pero sa ngayon, standby lang muna yan kasi mas priority ata natin, bumili muna. Dahil nga yung tension sa atin, talagang matindi na. No? Kailangan, matagal kasi yun paggagawa pa. Pag o-order, medyo mas mabilis. Kailangan kasi natin mas dumami yung ating mga warship. Long-range missiles mula sa labas ng Iran at 4 na quadrocopter drones bilang panglito sa radar system. Nakuhang sirain ng Israel ang pinagmamalaki at pinakamahal na air defense system ng Iran na S-300, isang mobile radar system na nakatakdang mag-trigger ng mga missile launchers ng Iran na nakapwesto sa iba't ibang panig ng bansa upang salubungin ang anumang paparating na eroplano o missile ng kalaban. Ngunit base sa mga satellite images na nakalap ng US at mga freelance investigators na nakatutok sa girian ng 2 bansa, nagmadaling pinalitan ng Iran ang naturang nasirang Su-300 matapos lamang mahigit 2 oras upang magmukhang minimal o halos walang nasira sa kanilang panig. Para niloloko nila yung sarili nila no? Para mapakita nila doon sa Israel, hindi kami naapektuhan sa mga ginawa nyo, eto buo pa din, no? Pero wag ka pinalitan na lang pala yun, no? Wasak-wasak na pala. Talagang sa food, kumbaga. Sabay ang paglabas ng statement nila sa media na tanging mga drones lamang ng kalaban ang kanilang napabagsak. Base sa report ng sikat na media website na The Economist, ipinuwesto agad ng Iran ang isang mas luma na radar system sa pwesto ng sumabog na Su-300 radar
Pinosisyon rin nila ang mga missiles ng Su-300 na kunwari ay handa itong umatake sa anumang paparating na banta. Ngunit sa totoo lang ay hindi man lang ito gumana. At kung hindi pa dahil sa pag-leak ng impormasyon Ganyan din nangyayari sa mga kagamitan ng Russia, no? Yung mga missile nila, pumasok na sa loob ng bansa ng Ukraine, tapos di naman mga pumuputok. So maraming palpak, no? Pare-pare sila yan, Russia, yung China. Eto, saan pa ba sila bumibili? Sa Russia din. Puro palpak yung mga gamit niyan. Di kita mo, maliit na bansa lang kalaban nila, hindi nila matalo-talo. Pero kung maghamon, no? Akala mo, napakalakas nila. ito sa internet na kinumpirma rin ng dalawang hindi nagpakilalang military officials ng US ay napilitan ng Iran na aminin ang totoong nangyari. Ayon sa Israel, pinili nilang targetin ang airbase na ito dahil sentro ito ng nuclear program ng Iran at dito rin nakaposisyon ang sentro ng air defense system ng bansa. At ang tagumpay na pag-target na ito Pinag-aaralan kasi yan kung saan yung tatargetin nyo para humina agad yung isang bansa o parang mapilayan ba. Ayan yung tinatarget agad nila yung mga ganyan, no? Tsaka yung mga, yung mga radio, yung ganyan, mga yan, yung mga weapon kung saan nakatago para at least wala na agad panlaban. ay malinaw na mensahe na kung walang nagawa ang Iran sa maliit lamang na airstrike mula sa Israel, paano pa kaya nila kakayanin ng isang full-scale attack? At mabuti raw na alam na ito ngayon ng buong mundo. Dahil dito, nanghingi ng tulong ang Iran sa Russia at minamadali ang delivery ng 25 Sukhoi Su-35 fighter jets upang mapalakas ang kanilang Air Force na halatang kulang sa puntong ito. Kaya sa susunod na linggo ay naiulat na matatanggap na nila ang nasabing mga eroplano na desperado nilang kailangan. Ang 4th generation fighter aircraft na Su Baka palpak din yun, yung Sukhoi. No? Sukhoi fighter jet nila. Kasi made in Russia din eh. Eh, matitindi oh. Israel yan oh. Su-35. 35 ay malaking upgrade para sa kasalukuyang fleet ng eroplano ng Iranian Air Force. Sa Iran din pala yun. Marami silang magaganda rin na jet fighter oh. Kailangan ba nilang bumili? Na may mga MiG-29, F-5, F-4 Phantom at F-14 Tomcats na gawa pa noong 70s at 80s at halatang dehado laban sa mga makabagong eroplano ng Israel. Dagdag pa rito ayon sa isang intelligence report mula sa US, nag-request rin ng Iran na sa lalong madaling panahon ay i-deliver na rin ng Russia ang makabagong air defense system na S-400 Triumph. Upgraded eh oh. Kanina S-300 S-400 na no? Parang cellphone lang ah. Pero syempre, mas malakas yan. Huwag lang sana magkakaroon ng problema. Kasi useless pag gano'n. Tapos sa araw at oras na nagagamitin sa kapapalpak, mahirap. Ito ay upgraded version ng nasirang Su-300. Kaya nitong mag-control ng aabot sa 72 launch sites na nakakalat sa buong Iran at 384 missiles sa oras na ma-detect na may papalapit na aerial attack mula sa Israel. Mapa-aeroplano man, drones o missiles, kahit ang target ay nasa layo pa lamang na 400 kilometers. 400 kilometers? Oras na ma-detect na may papalapit na aerial attack mula sa Israel. Mapa-aeroplano man, drones o missiles, kahit ang target ay nasa layo pa lamang na 400. So 400 kilometers, no? Kung kukumputin natin yan, siguro yung haba ng EDSA, no? Mula North EDSA Station hanggang top, yung haba nun siguro mga 17 na ganun. Na pag pinagdugtong-dugtong, ganun kalayo yan, yung 400 kilometers na yan. Oh, so yun pa lang, dun pa lang, papasok pa lang, kaya nang umabot. Itong bagong air defense system nila no, na upgraded na S-400 na. 100 kilometers. Pero minaliit ng Israel ang system na ito dahil ayon sa kanila ay kaya pa rin daw itong malusutan ng sarili nilang dinevelop na Sparrow missiles na may range na 2,000 kilometers. Sa kabilang banda, mukhang nagising na nga ata sa katotohanan ng Iran ayon sa mga international analysts sa kanilang tunay na military capability laban sa Israel. Tila nakakatakot di umano ang katahimikan ng Iran ngayon na nag-iisip lang ng paraan upang magpalakas ng puwersa
at hindi na mauulit ang kahihiyang ito sa mundo. Sa katunayan, matunog ang usap-usapan sa muling pagpapalakas ng Iran sa kanilang nuclear program. Sinabi ng mamabatas na Iranian na si Javad Karimi Godusi na mayroon lamang isang linggong agwat mula sa pagpapalabas ng utos ng kanilang Supreme Leader hanggang sa unang testing ng isang bombang nuklear. Sa kabila ng mga naunang pagigiit nila na mapayapang hangarin lang ang nuclear program ng bansa. Ang kanyang pahayag noong Lunes sa social media platform na X ay inilathala sa gitna ng tumitinding tensyon sa Israel at ilang oras lamang matapos muling ipahayag ng Iranian Foreign Ministry na ang mga sandatang nuklear ay walang lugar sa doktrinang militar ng Iran. Si Godosi, na kilala sa kanyang matigas na paninindigan sa domestic at foreign policy, ay gumawa din ng mga komento bago ang pag-atake ng missile at drone ng Iran laban sa Israel na nagbabala na ang mga pagtatangka na pumaslang sa kahit sino mga Iranian sa buong mundo ay sasagutin ng paghihiganti ng mga missiles ng Iran. Grabe mo, may tinatago nga itong nuclear weapon, no? At yun nga, sinasabi nga dito, marami silang mapagkukunan ng uranium. Kasi yung uranium na yan, ano yan silver white metallic chemical element yan na siya yung isa sa pangunahin na panghalo o ingredients sa paggawa ng nuclear power plant tsaka yung nuclear warheads, no? So sila marami daw niyan. Kasi yan alam ko nakukuha yan sa mga sa mga parang ginto, diamond yan sa mga pagmimina. Marami silang ganun di ba? So patuloy natin. Pero ang kanyang pahayag ay muling kinontra ng isang press briefing sa Tehran. Binigyang diin ng tagapagsalita ng Iranian Ministry of Energy na si Nasser Kanaani, ang mga sandatang nuklear ay walang lugar sa aming nuclear doctrine at akusasyon lamang ito ng ibang bansa laban sa amin. Wala, nililihim pa lang nila yan, no? Malamang meron yan, tapos bibiglain nila. Para nga naman na sa ganun, hindi sila pagbawalan gumawa. Kasi alam ko, bawal sa isang bansa gumawa ng mga nuclear talaga. Pinagpapaalam pa talaga yan. Pero sila nililihim nila. Pero sa nangyayari ngayon, malamang talaga hindi mapipigilan gumawa ng mga yan. Ang doktrinang nuclear fatwa ng Supreme Leader ay isang di umano'y Islamic memorandum na inilabas ni Khamenei na nagbabawal sa pagbuo ng kahit na anumang sandatang nuklear. Ganun pa man, hindi kumbinsido ang mga eksperto sa pagiging sincero at makatotohanan ang nuclear fatwa ng Iran na ginagamit lamang di umano upang ilihis ang international na pagsisiyasat sa mga ambisyong nuklear ng bansa. Isa pang senyales sa tunay na balak ng Iran ay ang ipinapahiwatig kamakailan ng General ng Islamic Revolutionary Guard na si Ahmed Hagtalab na ang mga banta mula sa Israel ay maaaring magtulak sa Iran na suriin muli ang doktrinang nuklear nito at lumihis muli sa mga naunang layunin nito. Habang ang Foreign Ministry ng Iran ay nagpapahiwatig ng mapayapang hangarin, ang mga international nuclear watchdogs naman ay may pag-aalinlangan dahil sa biglang pagtaas ng uranium stockpile ng Iran sa Ayun, tumaas yung stockpile nila ng uranium. Sangkap yun sa paggawa ng nuclear warheads. No? Yan yung uranium. Sabi ko nga, yun nga, yung diba? Silver white metallic chemical element na nanimina yan. So, marami sila nun. Kasi ang niyan, numbers niyan is 92 protons tsaka 92 electrons. So, yun nga yung pag pinagsama talagang malakas pagka yun nga yung ginagamit sa nuclear warheads. 60% mula sa mas maliit na bilang noong 2021 na senyales na isang direksyon patungo sa pag-aarmas. Dagdag pa sa statement ng Iranian lawmaker na si Karimi Godusi na nais niyang ipaalala sa mga bansang gustong gambalain ng Iran na maaaring itaas ng Iran ang pagpapayaman ng uranium nito mula 60% hanggang 90% sa loob lamang ng kalahating araw. Yung kalahating araw lang, no? Ibig sabihin, marami silang ganun. No? So, medyo nakakatakot sa mga, lalo na yung mga ganyang pag-uugali na bansa. Ang kanyang mga pahayag sa pamamagitan ng isang video na inilabas noong Miyerkules ay nagpapahiwatig na ang Iran ay maaaring mabilis na makagawa ng pangunahing sangkap upang magamit sa mga makapaminsalang nuclear warhead
na maaaring gamitin laban sa Israel. Binigyang diin ni Gudusi na sa kabila ng fatwa ng Supreme Leader na nagdedeklarang hindi katanggap-tanggap ang paggawa at paggamit ng mga nuclear weapons, maaaring baliin ng Iran ang tugon nito upang tumugma sa anumang banta ng nuclear na kinakaharap nito laban sa Israel. Kung tayo ay pinagbabantaan ng mga sandatang nuclear, tutugon tayo ng isang banta. Oo, susuway talaga yan. Kasi kalabang mortal din nila yan eh, ang Israel eh, no? Matagal na sila naggigirian at naglalaban talaga. Hindi na naggigirian, naglaban na talaga yan. Panahon pa ng Gulf War. Dati magulo sa kanila nun eh. Siguro mga 90s yun eh. Until now, nagkakaroon sila ng digmaan, no? Na naman talaga ng mundo, no? Grabe itong mga tao na to. Banta ng nuclear, sabi ni Gudusi, na nagpapahiwatig na ang mga mahihinang armas tulad ng mga rockets at missiles lamang ay hindi sapat sa mga gantong sitwasyon. Dahil dito ay maraming nagsasabi na pansamantala lamang ang pagbaba ng tensyon na ito sa pagitan ng dalawang bansa at bumubuelo lamang ang Iran sa pag-upgrade ng kanilang military resources at higit sa lahat, Palestine sa Iran, no? Sa kanila rin pala yun. Yung mga tao na yun. At yun nga, yung Hamas, di ba, yung sumugod, mga Palestine. ang pagsulong sa kanilang nuclear weapons ay itutuloy nila sa kabila ng kanilang pagpapalabas na mapayapang sanhi ng enerhiya lamang ang kanilang gusto. Dagdag pa nila na umpisa pa lamang ito ng mas malawakang sigalot at ang malakihang sagupaan ng Iran at Israel ayon sa isang sikat na media at news writer na si Raphael Cohen ay isang pangyayaring naghihintay lamang ng tamang panahon. Dagdag pa niya, hindi lamang sa Iran ang may problema sa conflict na ito dahil maging sa panig ng Israel ay isang political at leadership crisis din ang namumuo. Andyan daw di umano ang mga political ambitions ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na dahan-dahan nang bumababa ang popularidad sa loob ng Israel na lumagapak sa 15% na lamang at tanging ang pagpasok lang sa gera ang magsasalba sa kanyang posisyon. Tila malalim ngunit may katotohanan. Tama, para ma-stay siya sa pwesto. Kasi kung saaring may ganyang gera, magiging continuous yung pag-upo niya sa pwesto, no? Kasi kailangan tutukan mo ngayon dahil hindi pwedeng may eleksyon habang nagkakaroon ng digmaan. Hayag ni Cohen. Mautak din eh, no? Sobrang nasira di umano ang imahe at popularidad ni Netanyahu dahil sa pagpasok ng Hamas noong October 7 at sa hindi pa rin natatapos na gera sa Gaza, maging ang hindi nila matagumpay na pagbawi sa lahat ng mga hostages hanggang ngayon. At hindi nakakagulat ayon kay Cohen at ibang mga international observers na nais ni Netanyahu na makipagdigma sa Iran upang maibalik ang kanyang imahe sa loob ng bansa o at least pahabain ang kanyang political career. Maaring desperado si Netanyahu, ngunit ang pagtulak para gumawa ng aksyon laban sa Iran ay hindi lamang galing sa kanya. Sa katunayan, ang ilan sa mas malalakas na boses sa loob ng Israel ay nananawagan para sa isang sagutan ng putukan sa Iran at bukod pa rito, galing na rin mismo sa kanya mga karibal sa politika ang nagtutulak sa kanya na ituloy ang gera kagaya nila Benny Gantz, Yoav Gallant at iba pa na may pinakamalaking pakinabang sa politika kapag pumalpak at naalis si Netanyahu. Ayon sa takbo ng sitwasyon, malamang na magiging Prime Minister si Gantz kung gaganapin ang halalan ngayon sa Israel. Maraming politiko ang naniniwala na hindi naman sana na kailangan gumanti ng Israel sa pagpapadala ng Iran ng mga drones at missiles. Ganon din ang advice sa kanila ng US at UK upang maiwasan na sana ang mas malakihang gulo. Pero ayon sa War Cabinet ni Netanyahu na kailangan daw ito upang magpadala ng mensahe sa Tehran at turuan sila ng isang leksyon. Ngunit ang sariling karanasan mismo ng Israel ang magtuturo na ang Iran ay hindi nadadala sa mga maliliit na leksyon. Ito ay tumatahimik lamang daw, ngunit muling mag-aantay ng panibagong pagkakataon upang magpalakas at umatake muli sa Israel. Tama, ganun nga nangyayari, no? Dati na kasing may sigalot yan nung araw pa, yung 90s nga na sinasabi ko sa Gulf War. At ayun na, hinto, diba? Tapos ngayon parang bigla silang sumugod at nagkakaroon uli ng labanan. No? Kaya, ayun, sa gustong gawin ng Israel talaga, pulbusin na, tapusin na ang laban talaga, no? So, ayun, masyado magulo na tayong sa nangyayari sa daigdig natin, no? Kaya, mga madlang netizen, talagang tayo ay magbalik sa Panginoon talaga at mamuhay ng mapayapat, di tayo mag-isip ng ganyan, puro himagsikan, no? Kagaya dito sa nangyayari sa atin sa West Philippine Sea.
So, tayo namang mga Pilipino talagang mababait talaga at hangga't maaari nga ayaw natin ng gulo at digba, di ba? Iniiwasan natin, halos binubuli na tayo ng halos, kumbaga sa panghahamon, parang binabatukan ka na lang Malabang ka, parang ganun lang ginagawa sa atin, pero buti na lang, tahimik pa tayo, no? Pero hanggang kailan naman din kasi yung ganun, nakakaawa rin yung mga tauhan natin dito sa West Philippine Sea, no? So, salamat nga pala sa pagsama niyo sa akin sa panonood, Madlang Netizen, at maraming salamat po sa pag-like and share nyo. At sa muli, si Pio Paing po ito na nagsasabing, life is short, be happy, and world peace. Dapat peace lang talaga, no? Walang away. Thank you po.